Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, eto na po yung sagot ni Fiscal EJ dun sa intro ni Attorney Libayan, 'di ba? Doon kasi sa nakarang video, sa unang video, pinakita natin doon na ang binabasa ni Attorney Libayan is yung batas na ginawa niya, hindi mismo yung batas na ano ba yung nakasulat sa batas talaga. Magkaiba yun, yung batas talaga na ini-implement natin sa batas lang na ginawa ni Atty. Libayan. Ngayon dito sa ilalabas na sa time ni Fiscal EJ, dito makikita nyo mabubulaga dito si Atty. Libayan. Unexpected niya to. Hindi siya prepared sa debate na to. Gaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Mali yata yung pagkakaintindi ni Atty. Libayan sa debating papasukan niya. Mukhang hindi niya naintindihan o hindi siya na-inform na ganito pala yung debating gagawin. So, panoorin po natin to. Tingnan nyo. Pansinin nyo po. Pansinin nyo. Your timer starts now, sir. My first question is, the 2000 Udang case was decided by the 3rd Division, correct? Ito pa, ito yung, yung Udang case, ito yung laging sinasabi ni Atty. Libayan. Kumbaga ito yung naging reference niya dun sa argumento niyang 18 dapat ang age of sexual consent. So paulit-ulit niya kasi yun ang nire-raise niyang evidence. So dun siya nakarely sa sa case ng udan-udan na yan. So dito panoorin niyo kung paano binasag ni Fiscal EJ itong ebidensya ni Atty. Libayan. Well, actually, I'm not familiar if it's the 3rd Division. I'm not quite sure, but isipin nyo to, ha? Argue siya ng argue about dyan sa udang-udang na yan. Tapos nung tinanong siya, alam mo ba na 3rd Division yan? Hindi ko alam. Correct. Panoorin niyo yung buong video. Makikita mo, unprepared siya. Hindi niya alam na kung saan ba, kumbaga saan ba dininig yung kaso ng udan-udang na yan na nire-raise niya lagi. Hindi niya alam. Di ba? Ikaw kung abogado ka, dapat well-researched ka dyan. Alam mo kung saan mo nakuha yan. Ano ba yung pinanggalingan ng kaso na yan? Bakit ganyan yung hatol? Kumbaga parang aalamin mo lahat ng sulok. Tulad niyan, tinanong siya rito ni Fiscal EJ na kung alam daw ba niya na kung saan ba dininig yung kaso. Hindi niya alam. Kasi mamaya ipapaliwanag ni Fiscal kung bakit napaka-importante nun. Let me proceed to my next question. Okay. Okay. You are not aware that the 2019 Tulagan case was decided by the Supreme Court en banc. Are you aware of that? Sorry? Are you aware that the 2019 Google mo Tulagan na, case asawa was mo! decided by the Supreme Court en banc? Well, You're not aware? yes. Just say you're aware. Okay. Biro mo, hindi din siya aware dun sa isa pang nire-raise niyang kaso na parang natapos na yung kaso na yun. Hindi rin niya alam. Hindi siya aware kung saan division or saan branches. So parang, kumbaga parang kusino, yung mga ganun ba? Kusino, saang branches ba? Basta hindi niya alam. Basta Yeah. I want to inform you, Panero, that the 2018 Udang case was decided only by a division, the 3rd Division. Now, of course, as a lawyer, you are aware that a decision rendered by a division can be modified or reversed by a decision rendered en banc, correct? Yes. Yes, sir. Yung yes. Yes? yung guess O para sinasabi kasi, yung pinagdesisyonan sa division, pwedeng i-reverse o baguhin ng en banc. Okay? They're talking about sa Supreme Court, yung sa udang. Kasi yung udang, napaka-importante niyan. Kasi yan yung parang sinasabi ni Libayan na exemption. Yang udang, paulit-ulit yan.
sinasabi niya pa ulit-ulit na yan yung jurisprudence, yung udang. Sinasabi ngayon nito, alam mo ba yung udang is a division lang? Ito na Or yun. no only? That's a very categorical question. He answered yes, sir. I heard it. Okay. Now, do you also agree that the pronouncement in Udang was just taken verbatim from the decision in Malto? Yes. Yes. Yes? Ano ba talaga? Parang yung sagot niyang yes, hindi siya sigurado, di ba? Yung yes? Di ba magkaiba kasi yung pag tinanong ka, yes po. Tama po. O kaya yung, yes? Parang ganun eh. Kasi nga, unprepared nga si Atty. Libayan. Iba yung yes sa yes. Parang tinatanong niya, sige, ba? Huwag ka magtanong! Ikaw yung tinatanong, sumagot ka! Anak ng weteng, oh. And with respect to the new case that you brought up, was that decided by a division or decided en banc? Why is that material? Let me check. Do not ask- Narinig niyo yun? Let me check. Titingnan pa lang daw niya kung saan daw ba hinatulan yun. Saan ba, kung saan bang division yun, dininig yung kaso na yun. Ang sagot niya, let me check. Diba, makikita nyo talaga unprepared. Hindi niya alam. Kulang siya sa research. Kaya tawan-tawa rito si Banat Bay. Alam mo, sa tanong pa lang ng why is that material, doon pa lang, hindi mo alam. Yun ang parang, hindi mo alam kung bakit material lang, kung division o en banc yan. Pangalawang tanong niya, pangalawang sinabi niya, sandali, i-check ko. Nagde-debate kayo, nag-google kayo. Alam mo, dapat sinet yung rules na yan, bawal na mag-google habang nagde-debate. Di ba yun? Ay kung ginawa yan, mas lalo na. Baka bumula na bibig ng attorney, di ba? Kasi talagang unexpected niya yung mga tanong ni Fiscal EJ. Windang to. Sabi nga ni Melo Yape, first round pa lang, gulapay na. Yung sa presidential debate, bawal na may kopya. Kaya nga si Bina natagalan. Nag-research sa kalagitnaan ng debate. Do not ask me. I'm asking you. Well, I did not actually see if it is decided by a division or... Ito lang mga kaibigan, mga kababayan. Di ba na-prove ko sa inyo na hindi talaga nagre-research? Ito, si Libayan. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo yan? Comment lang niya ng comment na hindi niya nire-research at pinanunood yung buong video. Kasi nga tamad tong mag-research. Kaya hindi mo nga alam kung paano to nakapasa sa bar exam kung hindi to nagre-research. Siguro naman nagre-research siya nung time na yon. Pero nung time na abogado na siya, tumahawak na siya ng kaso, siguro tinabad na to mag-research kasi nga medyo mahaba yon, medyo matagal na proseso. Hindi niya na ginawang practice yun. Kumbaga, kung ano lang yung ibibigay sa kanyang info, doon na lang siya magbabase. Wala nang research. Kaya nga dito, napatunayan ni Banat Bay, totoo, lagi niya sinasabi yun. Tsaka inamin naman ni Atty. Libayan na hindi siya mahilig na yung manood ng video na mahaba, yung watch party, ayaw niya yun. Kaya na resulta, di ba? Durog siya kay Fiscal EJ. Para ho siyang laging out of context pag nag-comment kila Tulpo, kila Robin Padilla. Lagi siyang out of context kasi hindi nga ho yan nagre-research. Hindi niya pinanunood yung video. Hindi niya alam yung konteksto ng pinag-uusapan, tas magbabat in. Nagkaroon na kayo ng ganyang klaseng kaibigan? Yung pasok ng pasok sa usapan? Hindi naman siya kinakausap. Pasok ng... Oh, yung bigla lang sisingit, hindi naman yun yung topic nyo, biglang sisingit na, parang ang layo yata na sinasabi mo, parang hindi naman yun yung pinag-uusapan namin. Pasok sa usapan, ganyan si Libayan. Kaya nga dito, hindi niya alam sasagot niya eh.
Isipin niyo to ha, sino ba nagpasok niyang udang na yan? Di ba siya? Pero hindi niya alam kung anong desisyon na nangyari doon. Basta udang. Hindi, basta udang, may udang. Udang na yan. Or NBank. Okay, so you are also aware that even with that new decision, assuming it is decided by a division, you are aware that a decision rendered en banc cannot be modified or reversed by a decision rendered only by a division, correct? Can you come again? Are you aware? Come again, another day. Hindi niya na naintindihan yung tanong kasi kumbaga parang nag-isip na kagad siya na isasagot niya, wala pa yung tanong. Kaya dito medyo nabindang na siya rito. Ay, di ba yan? What happened to you? Sarado mo na channel mo. Kawawa yung mga kabatas mo. Aware that a decision rendered en banc cannot be modified or reversed by a decision rendered only by a division? You are not aware of that, Panyero? A decision by a division can be modified by a decision of the Supreme Court and bank. There is a decision en banc. Okay, let me repeat. There is a decision en banc. Do you agree that a decision en banc cannot be reversed or modified by a decision rendered only by a division? Do you agree to that statement? Okay. Now, off to another topic. Do you believe, Panyero, that before an accused can be convicted of sexual abuse under Section 5B of RA 7610, the prosecution must first prove that the child was subjected to the coercion or influence of an adult syndicate or group, correct? Yes, as an element of the crime. Yes. So if there was no coercion or influence of an adult syndicate or group, there would be no violation, correct? Yes. And the consent of the child would be material because since there was no coercion or influence coming from an adult, then she could validly give consent to such sexual act, correct? Well, I have to disagree with that one. I cited several cases already. Okay, let me proceed to my next question. Of course, it is your stand that the age of sexual consent is always 18, correct? Yes. In fact, you even said that there is a Supreme Court decision that states that the age of sexual consent was never 12 and that it was always 18, correct? Sorry? Was that part of my presentation? Ayan makikita nyo dyan, parang pasandal na sa dingding dito si Attorney Libayan. Parang unti-unti na nako-corner dito ni Fiscal EJ si Attorney Libayan. Panoorin ninyo. Ang tinatanong niya, sinabi mo kasi all along hindi 12, 18 years old. Kasi ang nangyari, 'di ba? Sinasabi niya na hindi tama yung sinasabi doon